millennium. Tapos last Sunday, white throne, judgment. At ngayon naman ay new heaven and new earth. Amen. Hallelujah. We have new heaven and new earth. Purihin po ang Diyos. Kaya dapat po tayong ma-excited sapagkat may pinupuntahan, mayroon po tayong award. Ano ho, di ba? Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. So, pwedeng tumayo po tayong lahat at basahin po natin ito pong Revelation chapter 21 verse 1 and 2 po. Yan. Okay, good. Pakibasa po natin pagkatapos. Wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod, bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Buhat sa Diyos. Pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Wow, the new heaven and the new earth. Hindi po ito isang simbolo, hindi ito figurative, it is literal. Amen po ba? Kaya magpuri tayo at magpasalamat sa Panginoon. Let's bow our head and pray. Father, we thank you for the reading of your words. We thank you for your presence. Lord, salamat po sa isang linggo na pag-iingat mo po sa amin. Lord, maraming salamat sa patuloy na kalakasan, kagalakan, tagumpay. At nandito kami na nagpupuri sa iyo. Maraming salamat sa kalayaan, physically and spiritual. Lord, maraming salamat, Panginoon, na kayo po ay nandito sa aming kalagitnaan. Lord, I pray na patuloy mo po kaming buksan ang aming mga pangunawa, aming mga puso, para matanggap po namin ang nais mong dalhin sa amin sa araw na ito. Lord, I believe that you prepare something for us today. And we pray, God, and I pray that you may receive, that we receive it, O God. Kaya sa oras na ito, Holy Spirit, intervene. Lord, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan po namin. But God, I know you knew every one of us today. Holy Spirit, intervene in our midst. Kumilos po kayo, Panginoon. Magpalakas, magpatatag, magpatagumpay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na buhay ngayon at magpakailanman. Maraming salamat sa katuruan po nito at mabago po kami lalo sa aming paglilingkod. Magsumigasig kami lalo. Magpatuloy kami lalo, Panginoon. Because you have promised us that there is new heaven and there is a new earth. That you prepare to all, O God, who suffer and who continue enjoying, serving, and worshiping your name. The name above every name. Jesus Christ is our Lord. We thank you, Father. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen and amen. Praise God. Okay, so salamat po at makaupo na po tayo. Sino pong excited sa new heaven and new earth? Di ba? Dito sa mundo, napakaganda yung mga lugar, napakaganda po yung mga napupuntahan natin. Mapalad nga tayo kasi nakapunta tayo sa Spain. Di po ba? At nagkakagandahan ang mga nakita natin. Pero alam mo ninyo, gaano man kaganda ang lahat ng ito, babaguhin ng Diyos, papalitan ng Diyos ang langit at lupa alang-alang sa bawat isa sa atin. Amen? Di ba? Nagkakagandahan na itong nangyayari at nagagawa ng tao sa mundo. Lahat ng mga tanawin, napakaganda. Pero alam mo ninyo, time comes, darating po at mapupuntahan natin ang bagong langit at bagong lupa. Pagkatapos nito, sabi ni John the Beloved, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wow! New heaven and new earth, church. Then, ang sabi dito, wala na ang dating langit at lupa. So, may mga relihiyon na ang kanilang mamanahin daw ay ang lupa ding ito. Pagdating ng panahon,
ito lang din daw ang kanilang mamanahin. Di ba? Anong bago doon? Walang bago, kaya sabi nila, yung mga malaking building na yan, sa amin. Pero ang sabi dito sa Biblia, wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Maliwanag po ba? Hindi ito figurative, hindi ito symbol. It is literal. Na mawawala, maglalaho ang langit at lupa. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. We are the bride. Amen? Sasalubungin tayo. Hallelujah, ng ating Ama, ng ating Panginoon. Alam mo kung bakit tayo ikakasal sa Kanya? Para hindi na tayo maghihiwalay kailanpaman. Amen! Praise God! Purihin ang Diyos sa mga pangako po niya. Sa Kanyang mga salita, kaya lagi kong sinasabi sa bawat umaga nating pagdi-devotion, we must be the most excited people in the world. Bakit? Dahil mayroon tayong hinihintay. Alam nyo, minsan nakalungkot mang sabihin sa mundo, ang hirap ng umasa. Ang hirap ng, di ba? Lalo na sa Pilipinas. They need our prayer sa ating bansang Pilipinas. Pag-pray po natin. Amen po ba? Tignan nyo yung independence. Ilang beses bang gusto nilang independence dito? Kalito-lito na Sa Pilipinas ka, nagkakalito-lito na Di po ba? That's why they need our prayer. We will pray for them. Amen? Wala naman tayong problema dyan. Kaya lang, ilang beses bang gusto nila? Pero maganda naman, dito naman tayo mamaya kakain kayo dyan. Pero kapatid nung linggo, may artista yatang dumating dyan. Pag mag-picture pa naman tayo, Jesus is the famous. Tapos may artista, may artista yata dyan. Di na ninyo alam ang ginagawa ninyo. Naghihiyawan daw. So, church, Jesus must be the famous in our lives. Amen po ba? Alam ko naman, naunawan ko kayo, pero wag nyo namang ipahalata. Hindi kayo makatingin sa akin. Hindi po ba? So, alam mo ninyo, we must be excited. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi ang pagiging famous dito sa lupa ang daan para makapunta sa langit. Hindi kailangan maging famous ka, hindi kailangan maging mayaman ka para makapunta sa langit. Kailangan lang tayo ay totoo, tapat, na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam nyo, kapag si Lord ang talagang number 1 sa puso natin, number 2 na lang sila. Number na lang sila. Amen ba? Tawag na kayong makikipag-anuhan dyan. Baka mamaya masasaktan pa kayo o kaya may madadapa pa. Wala naman, pastor. Baka makikipagtulakan pa kayo dyan. Sobra naman yung pastor. Diba? So, ito po yun. Salamat sa Panginoon. There is new heaven and new earth. At siyempre, excited tayo, pero hintayin natin. Amen? We will wait for it. Hallelujah. So, ibig sabihin, mayroong reward na naghihintay para sa atin. May reward, may gantimpala, may prize ang naghihintay para sa atin. Yung kasipagan mo sa Lord, yung ginagawa mo sa Panginoon, yung pagtityaga mo, yung minsan nasasaktan ka pero nagpapatuloy ka pa rin sa Lord, alam ng Lord yan. Church, you have a reward. The kingdom of God is waiting for us.
The new earth and new heaven is waiting for those who are waiting and who are enduring, who are mga nagtitiis at nag-i-enjoy naman. Alam nyo kasi, ang tunay na joy ay yung, alam nyo, magkasama daw yung joy and pain. Di ba? Ang tunay na joy ay yung mga dumaan ng pain. Kung may joy lang na walang pain, parang mababaw lang na joy. Di ba? Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, kaya minsan pala may pain. Baka sasabihin nyo, Pastor, hindi lang minsan. Ay, ganun ba? Pastor, maraming pain. Di ba? Pero at least nakakangiti tayo. Dahil ang tunay na joy ay kapag may napagdadaanan tayong pain. Talagang magkasama. Kaya pala. Di ba ang sarap ngumiti kapag may mga napagtatagumpayan tayo. Di po ba? Nasusubok talaga yung natin, patience. At minsan kailangan din daw natin na talagang may pain para masubok yung patience. Amen po ba? Kaya ba sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan, bes. Kaya mo yan, sis. Amen. Pabis-bes na kayo ngayon, ha? Di ba? Sabihin mo, wag ka mag-alala. Kasama mo si Lord. Sabihin mo, ikapin natin yan. Ikapin natin yan. Amen po ba? Ihalo-halo daw. Ihalo-halo natin yan. Mainit na nga pala, no? Tama. Thank God. Maliban na tayo ang nagbibenepisyo sa mga pagsubok na ito, kasi alam ko po, lahat, church, kung tayo ay mga anak ng Panginoon, all things work together. Because everything what is happening for us is for our good. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, minsan in bad times, in good times, anuman po ito, ang mahalaga kasama si Lord. Amen po ba? He knew everything about you. Wala tayong maililihim sa Kanya. And He knew your heart. He knew your love to the Lord. Kaya magpatuloy lamang po tayo at ako'y naniniwala na lalo nating mararanasan ang kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung masaya lang tayo dahil maraming nag-a-agree lang sa atin, minsan talagang kailangan may mga nagdi-disagree din para makilala natin kung paano tayo humaharap sa mga alon ng buhay. Di ba? Ang daming mga challenges ng buhay. Challenges is everywhere. Temptation is all around. But if we have God in our lives, may hinihintay tayo, purihin ng Diyos, may new heaven, di bali lang, Lord. Di ba? Di bali lang, Lord. Di ba? Kapag nandyan na naman yung asawa mo, tiis tayo. Kung medyo delikado. Amen. Nandyan yung amo mo na mabait. Hi, Lord. Di ba? Bigyan mo ko ng more patience, oh God. Di bali lang, Lord. Amen. May hinihintay tayo. Nakapagtitiis na tayo, may new heaven and may new earth pa tayo. Natututo na tayo, nagmamature na tayo, may new heaven and new earth pa tayo na hinihintay. Hindi po ba, ano ngayon, ganun yun nga, pastor ilang taon na kaming mag-anniversary pero ganun pa rin. Ano ngayon? At least nag-anniversary kayo. Amen. Wag nating sisihin ang mga nangyayari. Isang pinili mo Tapos, iyak ka dyan. Parang iba na yung tingin ng iba. Di ba? Wala dito yon. Praise God. Tawanan lang natin kasama si Lord. Hallelujah! There is a reward. There is a prize.
Purihin ng Panginoon. There is new heaven and new earth. Doon, papahirin ni Lord ang ating mga mata. Purihin ang kanyang pangalan. Amen po ba? Praise God. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Purihin ng Diyos. Napakagandang palakpakan si Lord sa buhay natin. Di po ba? Then, okay, so dito po makikita po natin na sino po, ano po yung mga gagawin natin sa langit. Yan. Number 1, pakibasa natin, the unfading, eternal inheritance in mansion in heaven. Wow. Excuse. Sa langit, dito po ay nandun yung hindi po kukupas, hindi masisira, hindi kukupas. Yun nga, eternal inheritance in mansion in heaven. Ephesians 1:18, pakibasa natin, naway, linawagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Wow! Para maunawaan natin, di ba? Minsan, nag-i-enjoy na ang mga tao sa mundo. Pero alam mo ninyo, lahat ng enjoyment dito sa mundo, ito ay pansamantala lamang. But the joy na mararanasan natin doon, but the hope, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso, that may the Lord open up the eyes of our heart. Dahil doon tayo tinawag para tayo ay pasaganain sa kanyang mga pagpapalang inilaan niya. Praise God. At ito po yun, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope. Amen. What is the hope? That is the blessed hope to which He has called you. Dito tayo tinawag, mga kapatid, kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. Hindi lamang po sa mga bagay na natatapo natin ngayon. Alam ho ninyo kung paano tayo minahal ng Diyos. God is a generous God. Ang Diyos po ay magarbong magbigay. Para maunawaan natin itong hope na ito, alam niyo kung bakit? Kung bakit sinabi ko ng Diyos ay napakagarbong magbigay, hindi ginto ang binigay sa atin. Hindi kayamanan ang binigay sa atin. Anong binigay niya? Yung kanyang buhay. Amen. Yung kanyang buhay ang binigay niya sa atin. Ganun siya kaluho. Kagarbo. Ganun siya ka-generous. Hindi kayang sapatan ang ibinigay niya sa atin para maipakita ang kahalagahan mo sa Kanya. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, napakahalaga mo sa Panginoon. Amen ba? Mayroong namatay dahil sa pagpapahalaga niya sa atin. Pero minsan, ang daming hindi nagpapahalaga sa kanilang buhay. Ngunit thank God because the Lord opened up the eyes of our heart. Nakita natin yon. Nakita natin yung kahalagahan natin. Amen po ba? Mahalaga pala ako. Diba? Minsan kasi ang tao, walang nagmamahal sa akin. Walang nakakaunawa sa akin. Diba? But thank God, church, 2,000 years ago, mayroon nang bumaba sa langit. At namatay siya sa krus because of His love. Because of His love for you and for me. Amen po ba? Di ba ang sarap magmahal? Ang sabi nga ng isang awit, kahit 1,000 buhay, meron pa tayo sa Kanya pa rin natin ibibigay. Amen ba? Mamaya sa inyo dyan, may nagbigay lang ng 3 rose. 3 rose na bulaklak, ibibigay ko na lahat sa iyo. Pinitas lang niya dun sa daan. Ganun ba kababaw yung pagpapahalaga mo sa sarili mo? Wow! Praise God. Alam mo kapag mabuksan ang mata ng iyong puso, yung nagmahal sa iyo, kapag si Lord ang nasa sa atin, kapag ang pag-ibig ng Lord ang nasa sa atin, hindi ka na maghahanap. Hindi ka na KSP. Kung si Lord, kung makuha mo, kung maintindihan mo yung nagmahal sa'yo, kung maunawaan natin na mayroong pumansin sa'yo. Minsan di ka lang mapansin ng konti. Dami nung masabi. Hindi lang ako nakamayan ni
Buti na lang wala talaga dito yon. Amen ba? Praise God. Bakit? Kasi mayroon nang pumansin sa atin 2,000 years ago. Pinansin ka niya, minahal ka niya, binigay pa niya yung kanyang buhay. Ganyan kakahalaga sa kanya, ganyan kanya pinansin. Bakit? Kasi ganyan niya tayo iniibig. Para hindi ka na maghanap ng pag-ibig. Amen ba? Hallelujah. Kaya kapag si Lord ang ating iibigin, alam ko, pupunuin niya yung mga pag-ibig natin. Hallelujah. Tignan ninyo sa Adan. Punong-puno siya ng pag-ibig ng Diyos. Napaka-busy niya sa kanyang mga ginagawa. Nakita ng Diyos, kailangan niya ng kasama. Nag-provide si Lord. From nothing to something. Can you imagine? Naglikha muli ang Diyos ng Eva para matugon lang yung pangangailangan ni Adan. Di ba? Anong ibig sabihin ng pastor? Ibig sabihin, ipapanganak pa lang? Kapag si Lord ang mag-provide, God is an impossible God. Amen ba? He can provide even the impossible. Basta, si Lord lang ang first love natin. Amen po ba? Okay, so, number 2, we will explore God's wisdom, the universe, the stars, and under the sea. Wow! Tingnan nyo sa langit, di ba? Nung linggo, pinag-aralan natin yung kalagayan natin doon sa impyerno. Ngayon naman, ito sa langit. We will explore God's wisdom, the universe, the stars, and under the sea. Wow! So, ibig sabihin, pupunta tayo siguro sa Pluto. Mamasyal nga ako doon kasi mayroon na tayong incorruptible body noon, church. Yung katawan natin ay katulad ng Panginoong Jesus, di ba? Si Jesus, noong napalitan na yung katawan niya, incorruptible, di ba? Tumatagos siya sa mga dingding nung sinarado, tumatagos siya. So, ito po yun, Ephesians 3:10, basahin natin. Then, you will understand with all people, God's people, how much Christ loved us. That love is very wide and long and high and deep. Ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon. Yes, God is very great. He has everything. He knows and He understands all things. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nauunawaan ka ni Lord. Amen ba? Amen mo, alam ni Lord kung bakit ka umiyak. Di ba? Alam din ni Lord kung bakit kang umingiti. Amen? Hallelujah. Kaya ang sarap na si Lord ang nakakakilala sa atin. Then you will understand with all God's people how much Christ loves us. Mag-explore tayo doon sa kalangitan. Siguro mamasyal tayo doon sa Mercury, malapit sa init, hindi tayo nasusunog. Siguro, mamasyal ka doon sa Saturn. Tingnan mo, explore natin. The stars and under the sea, pwede tayong pumunta sa kahit saan. Kaya makikita natin, di po ba, yun nga na ganun po kadakila ang ating Diyos. Siguro tatanungin ko kayo kung sabi nga ni Pastor Larry, tatanungin daw niya si Pastora Chopay kung nasaan, nandun daw sa ilalim ng tubig, sa dagat. Kinakausap niya yung mga shark. Kinakausap niya yung mga octopus. Wow. Tapos, di ba, tatanungin ko si Brother Rolly, nasaan ka, Brother Rolly? Nandito ako, Pastor, sa malapit sa Mars. Aba, malapit sa Mars. Di ba? Ito, halos hindi makapunta yung mga tao dito, pero nakarating tayo. Walang sasakyan. Amen. Praise God. Tapos sabi ko siguro, Brother Carlos, nasaan si Brother Carlos? Nandun kinakausap na si Moises. Wow. Praise God. Siguro, tinatanong ni Brother Carlos kay Moises. Di ba, sabi niya, Moises, paano mo hinati yung dagat noon? Di ba? Ganon. Kaya dapat marami tayong alam sa Bible, mga kapatid. Dahil kung hindi, wala kang makakawikwentuhan doon.
Kilala mo ba yan, si Sakyo? Sinong Sakyo? Wala. Puro ka comics. Di ba? Kailangan mag-explore tayo ng words of God. Wow, at makikita mo, yan, di ba? Hallelujah. At ito po yun, no? Sino mga kalaro mo dyan? Yung mga tigre, nandito kami, naglalaro. Ito, grabe. Praise God. Hindi ba po yung son niya? Hindi, wala na. Mula. Kasi all I know, noong nagkaroon ng sumpa ang mundo, nagkaroon lahat ng poison, nagkaroon ng wild. All I know, doon sa Garden of Eden, dahil walang kasalanan, everything is good. Magkakalaro kayo ng mga ahas, magkakalaro. Nakakausap nga nila yung ahas noon eh. Pero nung pumasok ang kasalanan, doon nagsimula. Di ba? Kaya tingnan ninyo yung problema ng kasalanan. Hindi naman ang kahirapan ng problema sa mundo eh, kasalanan. Diyan yung mga manunulsol. Sige na, sige na, sige. Sulsol, sugsog. May mga taga-sugsog. Hindi po ba? Yan. Pag walang sugsog, wala eh. Maayos. Wow, praise God. So stars, papaskan nyo. Wow, hindi ko na ma-imagine to. Kung papasyalan mo siguro yung stars. Kilometers, billions of kilometers. Miles, I mean. Ano ho? Paano mo kayo mararating yung mga yan? Well, new heaven and new earth. Ibig sabihin, inaayos na ng Panginoon yan. Purihin ng Panginoon. Then number 3, ito na yung new earth, eternal prosperity, and transforming the world into a perfect and eternal home for humanity. Wow, transforming world na transform into a perfect. Diba? Yung mga bahay natin dito, nagluluma every year, pintor na naman. Mamay, nag-crack-crack, pero purihin ng Diyos ang bahay natin doon. Amen ba? Perfect. Hindi na kailangan anuhin pa yan, automatic. Parang ano siya talagang we cannot imagine. Dahil sa totoo lang, ang sabi ng Bible, hindi pa naabot ng isip ng tao yung inihahanda niya para sa kanyang mga minamahal. Yung panunuorin natin mamaya, may time tayo, is yon ay kathang isip. Ginamitan ng AI about heaven and earth. Pero according to the Bible, hindi pa naabot ng tao. Are you excited, church? Hindi pa naabot ng isip ng tao yung inihahanda ng Diyos para sa kanyang mga minamahal. So ipapakita ko sa atin mamaya yun pong idea about heaven ng tao. The animal kingdom will be peaceful. Wow! Kaya doon sa langit may mga hayop pa rin ho, pero mababait. Amen? Maayos na sila. Kinakalaro mo na yung mga tigre, yung mga leon, naghahabulan na. Di ba? Yung Lion King, ano naman yan. We will reign with Christ, kasama na si Kristo. Kasama ng Panginoon. At yung desert blooming and plants produces fruits. Nung nasumpa ang mundo, parang nag-stop Nag-stop yung magandang pag-flourish. Kasi ang sabi dito, kahit yung mga desert, magtutubo ng mga halaman. Tutubo ng mga kusa. Actually, mag-aani tayo doon, pero hindi na tayo mapapagod. Like Adam. Nagtatrabaho naman si Adam noon pero hindi natin nakita na napagod siya. Nag-aalaga kasi we are role. Binabalik tayo parang i-restore niya yung Garden of Eden. Kaya di ba minsan puro bibig lang yung paradise sa atin? Wow, paradise. Pero ni kailanman hindi pa tayo nakakita ng tunay na paradise. Amen ba? Dahil hindi natin makikita sa mundong ito ang tunay na paradise. Paradise is waiting for you and for me. Amen ba? Bakit may mga lumalabas sa ating mga bibig? Wow, paradise. At kung tayo ay magpapatuloy sa Panginoon, maa-amaze ka na lang, mabibigla na lang tayo. Desert blooming in plants, produce fruits. No more curse and no more Satan. Wow, wala na pong mga magsasakitan doon, di ba? Wala nang mag-aaway, wala nang pulis, wala nang
Wala nang Guardia Civil. Wala nang magbabantay. Kasi lahat mabuti, lahat maayos, lahat mapayapa. Amen po ba? Perfect health. Wala nang arthritis. Hallelujah. Wala nang back pain. Pastor, pag-pray mo ngayong likod ka. Siyempre, pag-pray naman natin. Hallelujah. Kinukomfort na tayo. Ito yung talagang comfort. Di ba? End of pain, crying, and suffering. Ang sabi ng 21:4 ng Revelation, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. No more pain, no more suffering. Wow. Hindi ka na iiyak doon. Lahat masaya. Lahat mapayapa. Amin po ba? Walang problema. Purihin ng Diyos. Ang ginagawa ng mundo, ginagawa kung paano ayusin ang mundo, lalong gumugulo. Pero doon, hallelujah, that is a right place for us. Amen ba? That is a perfect place. This is a perfect place for us. At wala nang magsasuffer. Yan. Purihin ng Panginoon. Then, some our activities in heaven and earth. Ito po yun, magsuserve tayo, magwo-work, maglilingkod tayo, wala na tayong maririnig. Gumagawa ka na nga, may naririnig ka pa, di ba? Dito, wala na. Mag-serve ka lang. Mag-work tayo. Nasa Bible din yun, nasa Revelation din. Rule, di ba? Then magpapahinga. Alam ng Lord lahat yan. Nasa Bible ito lahat. Amen po ba? Kaya makikita natin, yun nga, magwo-worship tayo. Ito yun, magwo-worship tayo. Then magkakaroon tayo ng fellowship. Di ba? Ang ganda yon, yung may magandang fellowship andito eh. Yung joyous fellowship with Jesus, families, friends, and Bible heroes. Ito na yon. Yan. Can you imagine? Makikita mo na yung tatay mo na nanalig sa Lord. Makikita mo na yung, di ba, mayroong palabas na sabi ni Pastor Larry na na miscarriage yung anak niya at di ba, yung kwento, yung ano na nakita nila doon sa langit, yung anak nila. At nakilala din daw niya yung lolo niya, pero ang alam niya, alam nung mga magulang, lolo na matanda, pero sa langit pala, ang ilalagay sa atin ng Lord na katawan ay yung nung tayo'y bata. Nung tayo'y medyo maganda-ganda. Walang salamin. Diba? Kasi ang sabi ng Bible, mamatay tayo na pangit. I'm sorry, hindi. Kasi ano na tayo yung magkukura, ano yan? Magdidecay. Ano pa yung isa? Yung maaagnas. Mamamatay tayo na maaagnas, pero babangon tayo muli na magiging maganda. Amen? To become perfect at joyous fellowship with Jesus. Ano ho? Families, siyempre makita-kita pa rin tayo, kaya lang magkakasister na tayo. Siyempre si Pastora, baka hindi na Joe ang tawag ko sa kanya. Sister. Ayan. Sister Linda, kumusta na ka? Okay naman ako, brother. Amen. Kaya kailangan may siguradong makapunta rin sa langit yung mga pamilya natin para may ka-brother ka doon. Malaki ang kalangitan. Ayon sa Revelation, isang syudad na napakalaki. It's a billions of people. Ano ho, ang kaya po niyang i-accommodate at can you imagine, hindi nakasara ang mga pintuan. Mapapanood natin sandali. No? Hindi na wala nang nakasarang pintuan doon. Lahat ay bukas kasi wala nang maggagawa ng masama. So, friends and Bible heroes, ito na yon. Kapag nandyan na, makikita mo na yung tatlong matatalino. Diba? Tatanungin mo na sila, wow, paano kayo nakapunta doon sa Jerusalem? Ang layo-layo ninyo noon. Wala pang kotse noon, wala pang navigator. Oh. Diba? Sino pa yung si David, paano mo tatanungin? Paano niya natalo si Goliath?
Kaya kailangan marami tayong alam sa Bible. Amen po ba? Ng mga nagbabasa, magsabi nga ng amen. Praise God. Kung hindi pa, magbasa na tayo para mayroon tayong makausap doon sa langit. Praise God. Hallelujah. Then, verse 16, kasabay ng malakas, pakibasa natin, at ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, babalik ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos nito, tayo na nanatiling buhay ay titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Pagkatapos noon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Wow, ito na po yung rapture. Then, yung mga namatay, sila yung mauuna, tapos susunod tayo kung maabutan pa natin ito. Hallelujah. Our condition in heaven, we will not be bored. Hindi tayo mabuboring, mga kapatid. Amen? Bakit ka pa mabuboring inandun na lahat? Praise God. Dito mapapagod ka eh. Mamaya natuto ka nung hindi ka pa matutong magbike. Gustong-gusto mo pero nung matuto ka na, parang ano na naman. Motor, yun na naman. 'Di ba? Parang may hangganan lahat eh, pero doon hindi tayo mabuboring. Amen ba? We will not hurt or be hurt. Hindi tayo masasaktan o makakapanakit pa. Minsan hindi naman tayo nananadya pero parang na-hurt tayo, 'di ba? At we will not sin or die. Ito yung matindi, hindi na tayo mamamatay. We will not mourn or cry. Wow, we will not hunger or thirst. Hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo mauuhaw. Why? Because we have the living water from the throne of God. Amen ba? At itong matindi, fruits of the tree of life. Tingnan ninyo, pakibasa natin, ipakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal at bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, 1 uri sa bawat buwan. Papagaling sa sakit ng mga tao, ng mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang sinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Mayroong isang puno doon, nag-iiba yung bunga niya every month. Yung 1 year, 12 fruits. Grabe. Amen. Kainito. Yan siguro. No? Sige, alangka. Ala. Can you imagine? Nagbabago. Alam mo, ang maganda rito, libre. Maraming Pilipino dito na pupunta. Ala. Siguro, January, halimbawa, maghintay ka na naman ng ano kayang bunga niya ngayong February na naman. Naghintay ka na lang doon, libre. Di ba? Wala nang makikitang anumang sinumpa. Ang nagpapagaling ang kanyang, kaya wala nang sakit kasi maliban na ang tubig doon ay nakapagbibigay buhay, yung mga kinakain natin ay nagsisimula din, ito din ay nagbibigay buhay din at kagalingan. So walang sakit talaga doon. Amen po ba? Ang sumpa ang pinagmula ng lahat. Kung bakit ganito tayo dito sa mundo, it's because of the falling of men. Dahil sa curse. Di ba? Wow. Excited po ba tayo? Praise God. Ito lang yata na gusto ninyo dito ay yung pupuntahan nating, ang daming Pilipino dyan. May Pilipino pa kayo doon, wala na. Iisa na tayo sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. Pero siyempre, enjoy tayo. Di ba? Yung mga pagkain nga lang dyan, medyo na-excite kayo. Lalo na pa dito. Oh. Diba? Kunwari pa kayo, ha? Alam ko naman eh. Kailan kaya yun, Lord? Kailan yun, di ba? Praise God. Perfect
beautiful and strong heavenly body. Ito na yon, Brother Bernard. Perfect. Perfect hair. Perfect stomach. Perfect height. Perfect eyes. Hindi maliit pero malaki kita. Perfect nose. Mountain nose. Wow. Pakibasa natin, ganito rin ang mga pagkabuhay. Muli ng mga patay, ito ay inilibing sa kabulukan, ito ay ibinibangon sa walang kabulukan. Ito ay inililibing sa walang karangalan, ito ay binabangon sa kaluwalhatian. Ito ay inililibing sa kahinaan, ito ay ibinabangon sa kapangyarihan. Wow, huwag nating tignan kung sino tayo ngayon. Ang mahalaga, magpatuloy ka kay Lord. You will become perfect. You cannot imagine kung paano ka, wow, siguro, yun nga, di ba? Ano kayang gagawin mo kung makikita mo ng mukhaan ng Lord? Di ba, yung sinasayawan natin dito, puro blur pa lahat kasi hindi pa natin nakikita yung sinasayawan natin, our Lord Jesus. At doon, makikita mo na siya ng mukhaan, sinasayawan mo na siya doon, dala-dala mo yung mga tamburin. Wow, praise God, hallelujah, nandito ka na. Di ba? At kapiling na natin ng Panginoong Jesus, and He will share everything kung paano nangyari sa Kanya nung nandito sa lupa. Purihin ng Panginoon. Kaya lahat ng mga bagay sa mundong ito ay pansamantala at mawawala, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya ang sabi po natin, hawakan natin ang salita ng Diyos, hindi hawakan ang beat. Amen? Hawakan mo yung pangako ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung puro bit ang hawak mo ang bit. Mamaya, kung saan ka na mapunta. Ba? Parang iba yung bit. Di po ba? Hawakan natin ang pangako ng Lord. Hawakan mo yung pananampalataya mo. Hawakan natin, amen ba, yung kalakasan na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. And I believe you will become perfect, beautiful, and strong heavenly bodies. Kaya sa Panginoon, laging may pag-asa. Hallelujah. Huwag kang mag-alala. Yung pulubi nga at saka si Lazaro, hindi nag-alala eh. Di ba? Di ba yung pulubi at saka si Lazaro? Yung si Lazaro at saka yung mayaman. Hindi nagreklamo yung pulubi. Ano ngayon, ang mahalaga, nakakilala siya sa Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alilangan. Kailangan magpatuloy tayo sa Lord at hindi lang tayo, maging ang ating pamilya. Sapagkat ako'y naniniwala na may pupuntahan, may paroroonan ng ating mga ginagawa. Purihin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, kailangan kasi natin ito na malaman din kasi ano nga ba talaga ang mapapala natin sa paglilingkod sa Lord? Dahil sa totoo lang, habang naglilingkod ka na sa Panginoon, may napapala na tayo. Nababago na yung buhay natin eh. Hindi po ba? Habang naglilingkod tayo sa Lord, napapaayos na yung buhay natin eh. So how much more doon pa? Maliban pa doon, meron pa pala na bagong langit at bagong lupa na inihahanda para sa atin ng Panginoon. Perfect health, praise God. Doon wala ng hospital, doon wala ng memorial, wala ng sementeryo. Wow. Bakit? Kasi lahat doon ay healthy, perfect, at sumasamba na tayo sa Panginoon. Nagpapahinga tayo doon. Di ba sabi niya? Kaya sa oras na ito, Joy's Family with Jesus, ito yung number 4 kanina, mag-invest tayo para sa ating mga pamilya. Amen? Ipag-pray natin sila, dalhin natin sila sa Panginoon sapagkat walang ibang magbibenepisyo kung hindi tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po ba? Praise God. Kaya huwag kayong mag-alala. Sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, magtiis lang tayo ng konti. Sabi nga ni Apostol Pablo, magtiis na lang kayo sa kunting panahon. Konting panahon na lang. Praise God. Okay, so gusto kong